hahatiin natin mga kapatid na simulan ang ating, pag nag-live tayo basta nag-live tayo, hindi po pwedeng hindi tayo magbabasa ng at kayo ay makikinig ng salita ng Diyos. Okay? Nakakaupo nga tayo dito ng 2 oras, 1 oras, 3 oras, puro kalokohan. Diba? Makinig kayo, total gabi, magpapahinga na kayo. Okay? So, ang senior ko dito ay Proverbs 19:17. Ang Proverbs sa Tagalog ay kawikaan dun sa banal na aklat. Tama? So, ano ba yun? Sabing ganyan. He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord. Okay? And that which he hath given will he pay him again. Ano ba yon? Sa Tagalog. Kawikaan 19:17. Sa Tagalog nun ay, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. At ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanyang muli. Uli o muli. Okay? So yun yan. Okay? Sabi daw, malinaw na, 'di ba? Sino man yung may puso na maawain sa mga mahihirap o yung mga nangangailangan at siya ay tumulong sa gawa, hindi lamang sa salita. Ikaw daw ay nagpapautang sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil daw yung mga mabuting gawa mo ay babayaran ka ng Panginoon. Okay? Susuklian ka ng Panginoon. Muli, yung ibinigay mo, babayaran ng Panginoon sa'yo. Ganon. Ganon ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Amen? Sabihin amen. Yala. Amen. Diba? So, yan. Hindi ko na i-explain further na naintindihan na, mga kapatid. Ano? Mga henyo kaya tayo dito. Diba? Sa biyaya ng Diyos. Ano? So, gusto nyo pang talakayin ng mas mainam? Diba? Aha. King James Version yung sinabi ko. Ano? Mga kapatid, kung kayo ay magbabasa ng mga salita ng Diyos, ang kagaya ng sinasabi ko, ang gamitin ninyo ay yung version ng King James. Kasi nga, itong CP na ito ng Biblia, mula noon hanggang ngayon ay hindi na bago. Okay? Hindi na isalin-salin sa ibang pananalita. Kasi parang ano yan yung pass the word na laro. Di ba? Ibubulong. Pagdating dun sa isa na iba na. Di ba? So, sa atin, katuwaan yun parang chismis na yung dumating, nagkaiba-iba. So, ganun din yan, mga kapatid. Okay? Hindi pa na-invento yung laro na yan. Ganyan na ang nangyari sa Bible. Sa spiritual, na concern, matter, ganon. So, kaya nga, yung mga scholar ng Biblia at na medyo conservative, sinasabi nila sa mga tao na kanilang nakakausap, at isa na ako doon na nabahagian, kung tayo ay magbabasa ng CP ng Biblia o yung King James Version, kasi yun nga yung dahilan. Okay? Kung ano yung isinulat noon, hanggang ngayon, yan ang mababasa ninyo. Okay? Yala. So, isang mahalagang bagay yun. Walang binago, kumbaga. Yun nga Proverbs 19:17 in the King James Version reads, sabi, He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord. Sabing ganyan. And that which he hath given will he pay him again. Diba? Ibabalik ng Panginoon dahil pinautang mo siya para matulungan mo yung kapwa mo. Yala. This verse encourages showing kindness and compassion to the poor. Diba? Equating it to a loan given to God. Yun na nga yung sinasabi natin, Who promises to repay the good deed.
Oh, kita nyo na, nangako, may salita ang Diyos na kapag ikaw ay mabuti, matulungin ka sa iyong kapwa na nangangailangan, may pangako ang Panginoon na babayaran ka niya. 'Di ba? So, ganun ang explanation. Okay? Ito yung parang praise doon sa verse na binibigyan ng tinutumbok ba. Lendeth unto the Lord. Ito, ine-explain. The act of pitying or being generous to the poor is seen as form of lending to God. 'Di ba? Yung ano na yun ang nag-explain na nagpapautang ka sa Panginoon. Nagbigay ka sa mahirap, parang pinautang mo na yung Panginoon. Kaya itong Panginoon committed na magbayad sa'yo. Hindi talaga yung taong tinulungan mo. Pansinin nyo, di ba may kasabihan nga ang tao? Maririnig nyo yan, narinig nyo na ba to? Nako, sabing ganon ng tao. Huwag kang aasa sa mga tinulungan mo na makakatanggap ka ng balik na tulong. Sa ibang tao ka makakatanggap ng tulong, hindi talaga dun sa taong tinulungan mo. 'Di ba? Paano nangyari 'yon? 'Di ba? Diyos ang kumilos noon para sa iyo, 'di ba? Oh. Ang Diyos, nakatanggap ka ng biyaya sa ibang tao, hindi talaga dun sa tinulungan mo. May mga ganong pagkakataon at marami. So nga kasi galing doon, hindi ka man niya mabalikan yung tinulungan mo. Ang kamay ng Panginoon, maraming mahaba daw yan para ibigay niya balik yung tulong na binigay mo na kailangan mo na ngayon. Ganyan. So naniniwala tayo dyan, di ba? Amen, amen. Amen. Yala. Tatapusin natin to, Akihiro. Huwag kang magyala-yala dyan. Yala. Pagdating sa topic ng salita ng Diyos, magseryoso tayo. Huwag tayo magmadali sa buhay. Gusto nyo bang mapadali ang buhay nyo? Joke lang. Yala. Yala. And that which he had given will he pay him again. This signifies that God will repay those who show kindness to the poor for their good deeds. And then, in essence, the verse teaches the act of kindness toward the unfortunate are not forgotten. Diba? Hindi daw yan lilimutin ng Diyos kapag ikaw ay tumulong sa mga kapuspalad. Hindi niya lilimutin yung act of kindness mo. Totoo. Diba? Amen. Amen tayo doon. Okay? And then, malapit na tayong matapos sa English na ito. Yan, i-reward daw yan ng Diyos. Highlighting the importance of generosity and charity in the Christian faith. Period. Yun. Yun ang ibig sabihin ng talata na ating binasa. Yang Proverbs 19:17 in the King James Version. He that had pity upon the poor lendeth unto the Lord. Amen? Amen. Siyempre, babasahin ko yan sa Tagalog para naman maintindihan ng ating mga kapatid. Diba? Diba? Yala. Tsaka Pilipino tayo, mahalin natin ang sariling wika natin. Diba? Kasi baka may foreigner dito, at least na-share natin, diba? So, yala, let's do it. Tagalog naman. Gusto ko magbasa, hayaan nyo ako magbasa. Yala. Ang kawikaan, yung Proverbs, 19:17, chapter 19, versikulo 17 yan Sa King James Version ay mababasa, sabi, reads, siya na naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang ibinibigay ay babayaran niya sa kanya. Narinig niyo yon? Kaya wag kayong madamot. Wag madamot. Okay? Kung yung ulam niyong tuyo, kinuha nung pusa, wag ka na magdamdam. Wag ka na magdamdam. Yala. Joke lang. Asan ka na, Carmela? Okay, yala.
Ang pusa, may buhay din yan. Kung gusto mong makaganti doon sa pusa, ay, joke lang, ayoko na. Yung iba kinakain yung pusa, di ba? Nakakain na kayo nun? Kawawa ang pusa. Patawarin niyo ang pusa. Lang. Sa pagpapatuloy, siya naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang ibinibigay ay babayaran niya sa kanya. Babayaran ng Diyos sa iyo. Hinihikayat ng talatang ito ang pagpapakita ng kabaitan at pakikiramay sa mga mahihirap. Na tinutumbasan ito sa isang utang na ibinigay sa Diyos. Nagpautang ka sa Diyos sa pagtulong mo sa mahihirap o yung mga nangangailangan. So, ganon. Hinihikayat ng talatang ito ang pagpapakita ng kabaitan at pakikiramay sa mga mahihirap na tinutumbasan ito sa isang utang na ibinibigay sa Diyos na nangangakong babayaran ang mabuting gawa. Okay? Mga pangunahing punto ng talata. Siya na naaawa sa mga dukha. Ito ay tumutukoy sa isang taong mahabagin. Kumbaga, maawain. Mabait. Maawain. Habag. Magkaiba pala yan, sa mga nangangailangan. Nagpapahiram sa Panginoon. Ang pagkilos ng pag-aawa sa pagiging bukas palad sa mahihirap ay nakikita bilang isang anyo ng pagpapahiram sa Diyos. Okay? Amen. At ang kanyang ibinibigay ay babayaran muli ng Diyos. Okay? Ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay gaganti sa mga nagpapakita ng kabutihan sa mga mahihirap para sa kanilang mabubuting gawa. Act of kindness. Sa esensya, yung essence naman yan, yung kahalagahan, itinuturo ng talata na ang mga gawa ng kabaitan sa mga kapuspalad ay hindi nalilimutan, ngunit ginagantimpalaan ng Diyos. Never forgotten kung ano man yung ginawa mo na yung act of kindness mo doon sa mga nangangailangan. Datapwat, iyan ay ginagantimpalaan ng ating Panginoong Diyos. Okay? Yala. Na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkabukas palad at pagkakawang gawa sa pananampalatayang Kristyanismo. Amen? Amen. Tapos na tayo, mga kapatid. Yala, ganun na lamang at magpapaalam na ang inyong Ate Rem. At magbabaan nyo. Walang halong biro. Ayun ang kabutihan ng ating salita ng Diyos para sa araw na ito. So, naisip ko kapatid na lagyan natin ng ganito, itong ating, siya rin lang na, sabi ko nga, diba, ang gawain na ito ay ipinagdasal ko yan sa ating Panginoong Diyos upang ang pangalan niya lamang ang siyang mapasalamatan at mapuri, maitaas. Dahil naniniwala ako na ang lahat na meron tayo buhay mula sa ating buhay, anumang meron tayong material o kalusugan, lahat yan nagmumula sa ating Panginoong Diyos. So marapat lamang na habang buhay tayo ay pupurihin din natin ang ating at itaas ang kanyang pangalan, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Siyempre, iyan ay idadaan natin yan sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus. Diba? Yala. So ngayon, pwede na tayong maglaro, magkwentuhan. Tapos na may pinakain ko na ang inyong kaluluwa. I claim that. So sana may na-bless sa ating at naunawaan ninyo kahit na 'di ba? Mga pangkaraniwan lamang tayo. Naihayag natin yan naipaliwanag natin sa Tagalog. Dinadalangin ko na yung inyong mga Holy Spirit, yung inyong mga kumilos. Alam ba ninyo na sabi nga 'di ba sa Biblia ni Jesus,
Ang sino man na nag-uusap patungkol sa akin, ako ay nasa gitna nila. Amen? O, so naniniwala tayo doon. Ano? Nasa gitna natin ang Panginoong Jesus. Tama, mali? Yala. 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 Ganun lamang. Ayan ang ating maibabahagi sa inyo. At anong gusto nyong mangyari ngayon? Gulo o away? Mamili kayo ngayon. Amen. Sabi ni Aiko Gomez, ang ating moderator. Yala. Amen. Sexy baby Quaresma. Amen. Mag-shoutout muna tayo, ha? Yala. Shoutout. Shoutout sa ating mga moderator. Kumpleto na.